Hello everyone! Ako si Miriam. Sa pagbablog, yayaman ako! Yayaman tayo! Panibagong araw, panibagong pag-asa, yayaman tayo! Sumama ako diyan sa aking mahal na asawa kasi mayroon silang tutulungan na babaklasin ng bahay kasi malapit na itong matabag ng ilog. Dito ako pinanganak at dito kami tumira hanggang 14 years old ako. Nakarating na kami dito at mayroon ng mga nagbabakla. Napakalapit na talaga ng tubig dito at mayroon na ngang nabawas na kaunti doon sa pader. Naka-duty kanina ang mister ko doon sa school. Ngayon, pag uwi niya sa bahay, ang sabi niya, pupunta nga siya dito kasi sabi ng konsihal ay tutulong sila sa pagbabaklas ng itong bahay. Nakakapanghinayang itong kubo na ito. Kitang-kita naman, talagang malapit na sa tangwa. Sinabihan nila ako diyan na huwag masyadong malapit doon sa ilog at baka tumabag. Ay napakaraming alagang manok ng may bahay diyan at saka baboy. Sabi ko nga kanina, naku, ang sarap ng makapagtinula dito. Ang daming manok eh. Itong tinatanggalan nila ng bubong ay piggery at yung gilid, yun ang kubo ng may-ari. Napakarami naman kaninang manok, nakakatuwa. Nagkukwentuhan sila diyan na yung kabilang ilog ay hindi naaano at itong kubo na ito ang natutumbo, tatabag na. Haya na, yung kawayan, natabag na. Nung dumating nung isang araw dito, ang ating butihing alkalde ay nakatayo pa. Magbisita nga ang team nila dito upang masolusyonan kung ano ba ang problema. Subalit napakabilis ng pangyayari at talaga namang malapit na ito dito sa kubo. Nang natapos na ang pagbabaklas nila at dinala nila ang ibang gamit doon sa malayo-layo ay hetot sila'y nagkukwentuhan, pinagmamasdan ang agos ng tubig. Dahil habang malalim ito at paigkat ng paigkat ay lalong doon bumibilis ang tabag ng lupa. Nang nakapagpahinga na sila ay alis na kami kasi mayroon pa silang gagawin doon sa barangay. Naalala ko dito nung kami ay nakatira pa kasi pag binabaha abot sa sahig ang tubig. Uso pa naman noon na ang bahay ay mayroong taas ay di doon kami nasa taas. Wala na rin diyan yung lupa na kinatitirikan ng bahay namin noon natabag na. At kapag kami binabaha diyan wala kaming malalabasan, isolated, nakakulong kami diyan, puro paikot ay tubig baha. Kaya naman tinawag nila itong pulo. Ang hindi ko malilimutan dito mga mare ay nung bahang-baha na, ampos na ang kalabaw. Naggawa ng balsa si tatay. Balsang saging ha. Tatlo kaming magkakapatid doon. Ang isa ay karga ng inay. Baby pa yun eh. Tapos kami naman magutol ay pinakapit doon sa isang kapitan at ang aking tatay naman ay naglalangoy kapit ang balsa. Sa kabilang sapa, maraming tao. Mayroong lubid na inihahagis kay itay. Kailangan niya itong makuha upang hindi kami madala ng anod. Ng anod ng agos pala. Dito sa lugar na ito nangyayari yung ikinikwento ko sa inyo mga mare. Kasi kapag umaawas ang tubig ilog ay dito pumupunta. Bumabaha din dito. Nakaligtas naman kami sa pangyayaring iyon mga mare. At kapag mayroon ng anunsyong bagyo ay lumilikas na kaagad kami. Hindi na kami nagpapaabot kung kailan baha saka lilikas. Halos lahat noon na kami taga-pulo ay dito kami nag-i-evacuate. Dito sa simbahan ng UCCP. Kasi napakatibay at malapit pa. Napakarami ganami mga dala-dala. Kaya kapag nakikita ko simbahan na yan, yun ang naaalala ko. Salamat!